Magandang gabi po sa inyong lahat. Noong nakalipas na linggo, ipinagdiwang natin ang pagpapamalas ni Jesus ng kanyang sarili bilang Diyos, hindi lamang sa mga piniling bayan, kundi Diyos ng buong sanlibutan. At sa kanyang pagpapakilala ng sarili, isang bagay po yung kanyang itinuturo. Isang Diyos na Emmanuel, God is with us. God is with us. Isang Diyos na ating kasakasama, isang Diyos na ating kapiling. At ngayon sa ating pangalawang linggo sa karaniwang panahon, muli po tayong pinapaanlalahanan, inaaniyahan ng Diyos sapagkat patuloy siyang nagpapakilala ng kanyang sarili. At paano niya ngayon pinapakilala ang kanyang sarili? Bilang isang Diyos na nangungusap, isang Diyos na nag-aanyaya. At ano po yung kanyang paanyaya? Maganda na sa simula ng ating bagong taon, ang liturhiya ng simbahan ay nagpapaalala ng paanyaya ng Diyos na tayo ay makipag-ugnayan sa Kanya. Na kung ating titignan, parang renewal ng ating driver's license. Sapagkat muling ipinapaalala, let us renew our relationship with God. Sapagkat, bakit kinakailangan ipaalala? Sapagkat bilang mga tao, madali po tayong makalimot. Madali tayong manlamig. Madali tayong tumigil at mapagod. Sapagkat ang akala natin, ang Diyos ay yung Diyos na pinakilala na Bette Midler sa kanyang awiting From a Distance. Anong sabi ng kanta? God is watching us from a distance. Na sa pakawari natin ng Diyos, parang isang Diyos na nagmamatsyag lamang. Isang Diyos na nanonood lamang sa ating bawat karanasan at pinagdaraanan. At malimit, ang Diyos nagiging totoo lamang kailan? Sa panahon ng mahigpit na pangangailangan. Very timely, 3 barangay ng ating parokya ang naging biktima ng sunog. Sigurado po ako, ipapuputol ko po yung 5 daliri ko kung sa panahon ng sunog, hindi naalala ng mga taong tumawag sa Diyos. Sigurado, sa panahon ng sunog, naalala ang Diyos. Sa panahon ng sunog, lumapit sa Diyos. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, ang mga pagbasa natin ngayon, magpapatunay na bago pa man natin hanapin ng Diyos, siya na ang unang naghahanap sa atin. Sapagkat mas nauna siyang dumarating. Isang Diyos na unang nag-aalok ng kanyang pakikipagtipan sa atin. Isang Diyos na nag-aanyaya na tayo ay magkaroon ng ugnayan sa Kanya. Naikwento ko na po sa inyo ito. No? Malimit po sa mga gustong-gusto ko pong ginagawa. Of course, maliban sa magdiwang ng mga sakramento, ay yung mag-interview ng aking bawat kinakasal. Nakaka-336 na po ako. Isa po sa mga exciting part ng buhay ko bilang pari ay yung malaman ang love story ng aking bawat ikinasal. No? At malimit, no? Sigurado yung mga may edad po dito, no? Nung kayo'y nagpakasal, ano po ang sinabi ninyo? Isa sa mga tanong ng pari, bakit kayo magpapakasal? Sasabihin po ng mga lola, no? Sapagkat may malalim na po kaming ugnayan. Yan. May namamagitan na po sa amin. Ibig sabihin, malalim na yung pagkakilala. Hindi lamang simpleng alam kung anong favorite color. Hindi lamang simpleng alam kung anong favorite food. Kapag malalim yung namamagitan, mas malalim yung ugnayan. Pero tabi-tabi, no? Sa panahon natin ngayon, pag tinanong mo yung mga ikakasal, ba't kayo magpapakasal? Hindi naman may namamagitan yung sagot. May nangyari na po sa amin. Kumakapalakpak naman. Parang relate na relate ho kayo, ha? Pero, yun naman talaga. Maraming yung magpapakasal. Bakit? Hindi naman ang dahilan, malalim yung ugnayan. Magpapakasal kasi bakit? Pader,
May laman na eh. Pero ano po yung ibig kong sabihin? Ang Diyos, ibig niya makipagtipan sapagkat ibig niyang magkaroon tayo ng malalim na ugnayan. Pero alam ninyo, yung ugnayang sinasabi ko, hindi lamang to pwedeng mangyari sa panahon ng sunog. Yung ugnayan na aking sinasabi ay pwede itong mangyari kahit pa sa mga simple at ordinaryong pagkakataon ng ating buhay. Kaya yung po yung mga tema ng ating mga pagbasa ngayong linggo. Sa unang pagbasa, napakinggan po natin ang batang si Samuel, isang batang hindi mapakali. Bakit? Sapagkat ayon sa kanya, may tumatawag po sa akin. Someone is calling my name. Pero hindi niya po malaman kung sino. Akala po niya, ang matandang si Eli, ang siyang tumatawag ng kanyang pangalan. Hanggang sa kanyang napagtanto, it is the Lord who calls Samuel by his name. Ganoon din naman sa ating ebanghelyo. Yung dalawang alagad, hindi po sila mapalagay. Sunod sila ng sunod kay Jesus. Kaya ano po ang sabi ni Jesus? Anong hinahanap ninyo? At alam nyo, ini-imagine ko po yung tagpo sa ebanghelyo. Sunod ng sunod yung dalawang alagad, nang malaman ni Jesus na sila'y sumusunod, kinabahan. Kaya sa halip na mabigay ng sagot, anong ginawa ng dalawang alagad? Saan po kayo nakatira? Alam nyo, kung titignan natin na mas malalim itong dalawang bagay na to, ano po yung ating makikita? Si Samuel, hindi mapalagay. Yung dalawang alagad, hindi mapakali. Bakit? They were longing not only for intimacy, but also they're trying to know their deepest desires. Alam niyo, isa po sa mga pelikulang paborito ko ay yung pelikulang Harry Potter. Isa po sa mga pelikula o bahagi ng pelikula na kung saan ang batang si Harry pumasok sa isang napakalaking kwarto. At nakita po niya sa loob ng kwartong iyon, sa loob ng Hogwarts, ang isang malaking salamin. At ang pangalan ng salamin, The Mirror of Erised. Kapag binagtad mo yung pangalang Erised, makikita mo, desire. The mirror of desire. At ayon po sa kwento, ang sino mang taong tatapat sa harap ng salamin, ipapakita ng salamin, what is his deepest desire? Ano ang tanging nais ng kanyang puso? At nang tumapat ang batang si Harry sa harap ng mirror of Erised, ano ang kanyang nakita? Ang larawan ng kanyang mga magulang. The parents of Harry are his deepest desire. Kaya po siguro ngayon, imaginein po ninyo, you have your own mirror of Erised. At kapag tatapat po kayo sa salaming ito, ano kaya ang inyong makikita? Ano kayang ipapakita ng salamin? iPhone 15? Ano kaya ipapakita ng salamin? Maraming pera? Sapagkat ang mirror of Erised, hindi pwedeng magsinungaling. At ngayong gabing ito, dahil nag-aanyaya ang Diyos, hindi lamang ibig niya tayo makipagtipan sa Kanya. Sapagkat nais po ni Jesus kung ano ang nais ng ating puso at kalooban. Batid ni Jesus ang ibig ng ating puso. That is why, my dear friends, you always take the first step. God will always take the initiative to be intimate with us. Pero ano po yung sagabal? Our own restlessness. Kagaya po ng dalawang alagad, kagaya po ni Samuel, maraming pagkakataon, hindi mo talaga natin nababatid na ang Diyos na pala ang tumatawag sa atin. Hindi tayo mapakali. Hindi tayo mapalagay. At ayon po sa isang behavioral psychologist, restlessness is a universal human experience.
Sapagkat lahat po tayo minsan na nakaranas na maging maligalig. Why? Because we're always in search for something. We're always looking for meaning in our lives. Lagi po tayong may hinahanap. Lagi po tayong merong nais. At ang nakalulungkot dito, sa ating patuloy na paghahanap, ibang sagot yung ating nakikita. Ibang solusyon ang ating natatanggap. Pansinin po ninyo, yung pong mga nalulong sa bisyo, they were always looking for something and they thought the bisyo will be the answer to their problems. Marami po ang gumagawa ng iba't ibang mga bagay only to find out, hindi man pala talaga ganoon ang kanilang ibig at nais. Kwento ko lamang po. Nung isang araw, may kakwentuhan po akong parokyano natin. Sabi niya, alam mo, Father, ang tagal niyo na po dito, ngayon ko lang po kayo nakakwentuhan, sapagkat aminado naman siya, na sa tuwing dadaan lang po siya sa tapat ng parokya, magaganunan lang po kami. At natuwa ako sapagkat sa unang pagkakataon, nagbukas siya ng kanyang sarili. Tinanong ko siya, kamusta po kayo? May pamilya? At buong laya niyang sinabi, Father, marami po akong asawa. Sabi ko, paano pong maraming asawa? Sabay-sabay po sila? Hindi naman, Father. One after the other. Yung una po, naghiwalay po kami. Akala ko po, pag nakahanap ako ng pangalawa, magiging okay na. Naghiwalay din po kami nung pangalawa. Kaya po naghanap po ako ng pangatlo, akala ko po okay na. Sabi ko, yung pangatlo po, naghiwalay na ho kayo. Ay, Father, hindi pa naman. Sana po, ito na. Kaya sabi ko sa kanya, baka hindi po asawa ang solusyon sa inyong hinahanap. Kaya minsan may lumapit sa akin, sabi niya, Father, ipagdasal mo naman ako. Sabi ko, ano po ipagdadasal ko po sa inyo? Na sana po makapag-asawa ko. Sabi ko, bakit gusto niyo po mag-asawa? Kasi malungkot po ako ngayon. Gusto ko po sanang sumaya. Alam niyo po, sabi ko sa kanya, hindi kita pagdadasal na sana magkaasawa. Bakit? Sabi niya, Father, sobra ka naman. Sabi ko, opo. Una, walang garantiya na kapag ikay nakapag-asawa, liligaya ka. Pangalawa, kung malungkot ka ngayon, dahil walang garantiyang sasaya ka kapag may asawa ka na, baka mas lalong maging dalawa lamang kayong malungkot sa inyong buhay. Kaya paalala po sa mga team single, hindi ka mag-aasawa dahil malungkot ka. Hindi ka maghahanap ng karelasyon para sumaya, sapagkat hindi garantiya ang pagkakaroon ng partner para tunay na maging maligaya. Yung mga lola, para nag-uusap-usap kayo. Ha? Ito po yung mga team single ng ating parokya. Ano po ang aking punto? What is our innermost desires? At kung haharap nga po tayo sa mirror of Erised, ano kaya ang ating makikita? Kaya ngayong gabing ito, anong sabi ni Jesus? Come and see. Nung tinanong ng mga alagad, saan po kayo nakatira? Ang sabi ni Jesus, come and see. So that the search will be over. It is only in God that our search will be over. Sapagkat tanging kay Jesus lamang natin matatagpuan ang lahat ng ating hinahanap. Anong sabi po ni San Agustin? My heart is restless until it rests in Thee. Hindi daw po tayo mapakali hanggat hindi natin natatagpuan ang ating mga sarili sa piling ni Jesus. Kaya alam ninyo, napakasimple ng mensahe ng ating mga pagbasa ngayong linggong ito. Sa ating bagong taon, ano ang makakapagpasaya sa'yo? Sigurado kapag sinabi mong, Father, iPhone 15, sigurado, pag nagkaroon ng iPhone 16, magbabago yung kasiyahan mo. Kapag sinabi mong, Father, pera, gaano kadami?
hanggat hindi mo naaabot ang pinakamadami, patuloy kang magiging malungkot at hindi masaya. Only in God, our search will be over. And just like St. Augustine, let us also say, my heart is restless until it rests in God. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, imaginein po natin, tinatanong tayo ni Jesus, ano bang hinahanap mo? Ano bang gusto mo? Ano ang nais mo? Simple lang naman ang sagot na kanyang inaasahan. Makipagtipan ka sa akin. Magkaroon tayo ng ugnayan. Hindi garantiya na kapag may ugnayan tayo sa Diyos, hindi na tayo malulungkot. Hindi garantiya na kapag may ugnayan kay Jesus, hindi tayo mabibigo. Pero isa lang ang sigurado. Kapag kasama si Jesus, walang imposible. Kapag kapiling si Jesus, naroon ang tunay na kaligayahan na hinahanap ng ating puso't kalooban. Sa huli, muli, imaginein po natin, mayroon tayong mirror of Erised sa ating harapan. At sa pagtapat natin sa salaming ito, ano kaya ang makikita natin? Amen.